Ang kawawang babae ay tila isang kahabag-habag na sinungaling ngunit sa lalong madaling panahon ay nakilala siya ng isang kaibigan sa pagkabata at nag-aalok ng isang pekeng kasal. Kinaiinggitan siya ng lahat dahil naging asawa na siya ng isang matagumpay at mayamang binata. Sigurado ang batang babae na ang lahat ng ito ay pansamantalang palabas, hindi na pagtatanto na mahal siya ng kaibigan sa buong buhay niya at gagawin ang lahat upang makamit ang katumbasan. Nagsisimula ang serye sa mga alaala ng pagkabata ni Yae Sendo na nangarap na maging isang prinsesa. Akala ng matalik niyang kaibigan na si Takumi ay tanga ang dalaga. Dahil hindi ka maaaring maging isang prinsesa, maaari ka lamang ipanganak. Pagkagising mula sa isang bangungot sa bus, napansin ni Yae ang isang buntis na babae at inalok ang kanyang upuan. Magalang siyang tumanggi ngunit kailangan pa ring ibigay ni Yae ang kanyang upuan habang papasok ang isang lalaki sa bus na iniistorbo ang buntis na pasahero. Nagsisinungaling si Yae na kailangan niyang agad na bumaba na nagresulta sa kanyang pagtakbo papunta sa trabaho upang maiwasang malate sa kanyang shift. Kasabay nito si Takumi na hindi lamang lumaki ngunit naging gwapong lalaki na pinapangarap ng lahat ng mga babae sa Tokyo ay dumaan sa kanya sa isang sports car. Hindi binibigyang pansin ang mga ito. Ang lalaki ay nagtatrabaho bilang isang arkitekto at nakagawa ng makabuluhang pag-unlad sa kanyang karera, tinatamasa ang paggalang ng parehong mga negosyante at mayayaman. Ang problema lang ni Takumi ay ang kanyang amo na maganda ang pakikitungo sa kanya dahil may asawa na ang lalaki. Naging problema ito sa lalong madaling panahon dahil hinihiling ng amo na ipakilala siya ng arkitekto sa kanyang asawa. Sa sandaling nasa trabaho, nakikipag-usap si Yae sa isang katrabaho na may isang batang anak. Ang babae ay nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang patuloy na tulong at tinatrato siya ng cookies, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman mula sa kanyang manager na siya ay tatanggalin. Nagpapakita ng habag sa nag-iisang ina, nagpasya si Yae na isakripisyo ang sarili at nagbitiw na nagsisinungaling na mayroon siyang trabahong mas mahusay ang sweldo. Sa gabi, nakilala ng batang babae ang kanyang kasintahan at nalaman na lilipat siya upang manirahan sa Australia. Napagtanto na gusto niyang makipaghiwalay si Yae ay maagap at nag-propose nito. Sa gabi umuwi ang babae ngunit inimbitahan ng kanyang kaibigan ang kanyang kasintahan at malinaw na extra si Yae. Napagtanto niya ito, nagsisinungaling siya na may mga bagay siyang gagawin at lumabas. Pagkatapos bumili ng cookies, nahuli si Yae sa ulan at sinubukang magtago ngunit sa ilang sandali ay natamba ang babae at ayaw bumangon. Pakiramdam niya ay isang ganap na wimp. Nakahiga sa simento si Yae ay natuklasan ni Takumi at nag-alok na sunduin siya upang matuyo ng batang babae ang kanyang damit at buhok. Kinikilala niya ang lalaki bilang isang kaklase at kaibigan noong bata pa siya ngunit wala itong natatandaan kundi ang pangalan nito. Matapos malaman ang lahat ng problema ni Yae, inalok siya ni Takumi na magpanggap na asawa niya sa susunod na 6 na buwan hanggang sa ang asawa niya ang pumalit sa amo. Ang batang babae ay hindi nais na magsinungaling at tumanggi, ngunit sa lalong madaling panahon napagtanto na ang pagsisinungaling ay bahagi ng kanyang buhay. Sa umaga siya ay umuwi at nalaman mula sa kanyang kaibigan na ang nobyo ay nag-propose ng kasal at sinagot niya ito ng may pagsang-ayon. Gusto ng dalaga na makasama ang lalaking mahal niya kaya hiniling niya kay Yae na umalis sa apartment sa lalong madaling panahon. Dahil ayaw niyang sabihin ang totoo sa kasong ito, sinabi niyang nakahanap na siya ng ibang tirahan. Sa pagtatangkang gawing katotohanan ang kasinungalingan, tinawagan ni Yae si Takumi at pumayag na magpanggap na asawa niya. Ang babae ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit at malapit nang tumira sa kanya upang manirahan ng magkasama kahit na ito ay isang formal na kasal. Masaya si Takumi sa desisyong ito dahil hindi nagkataon na inalok niya ang lahat ng ito sa kanya. Sa lumalabas, hindi niya nakakalimutan si Yae at iningatan pa niya ang pagguhit ng kanyang pagkabata upang sa malaot madali ay matupad ang mga pangarap ng dalaga at gawin itong isang prinsesa. Pagkagising kinabukasan, nakarinig si Takumi ng katok sa kusina at nasasabik siya sa pag-aakalang pinagluluto siya ng babae ng almusal. Sa pagtingin sa isang larawan ng pagkabata, naalala niya na si Yae ay palaging mabait ngunit madalas na niloloko upang maiwasang sabihin sa mga tao ang totoo. 20 taon na ang nakalilipas, napansin niya ang isang batang babae na nawalan ng isang lobo at ibinigay ang kanya na nagsisinungaling na mayroon siyang isa pa.
Si Takumi na pinagmamasdan siya mula sa gilid ay nagpasya na bigyan ng regalo si Yae at ibigay ang kanyang lobo. Pagkaalis nito sa bakod nagtago ang bata sa malapit at nakitang tinanggap ng babae ang regalo ngunit sa halip na iuwi ay dinala ito sa pulis sa pag-aakalang nawala ang lobo. Gusto sana ni Takumi na magpaliwanag ngunit nakita niya ang babae na may kasamang ibang lalaki at nagpas siyang umiwas sa kanila. Napagtanto ng bata na maaari silang maging masaya nang magkasama hindi na lumapit ang bata kay Takumi pinapanood lamang siya sa gilid. 10 years ago in love ang girl sa mutual friend nila at parang perfect couple ito dahil minsan nangako ang guy na gagawing prinsesa si Yae. Matapos mag-aral sa Singapore napagtanto ni Takumi na mahal niya si Yae at hindi siya handang sumuko kaya nagsimula siyang mag-aral ng mabuti para makamit ang higit pa. 9 na taon na ang nakalilipas pumasok siya sa universidad sa disenyo at naging pinakasikat na lalaki sa mga babae ngunit wala sa kanila ang interesado kay Takumi. 7 taon na ang nakalilipas sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makapasa sa kanyang mga pagsusulit at makalipas ang 1 taon ay pumasok siya para sa kanyang unang trabaho. 4 na taon na ang nakalilipas nagkaroon ng panahon ng rebelyon si Takumi na sinundan ng matinding depresyon. Tila wala siyang makakamit ngunit ang mga mensahe mula kay Yae ay nagpalakas sa lalaki at nagsimulang magtrabaho ng may bagong lakas. 1 taon na ang nakalilipas siya ay naging direktor ng isang maliit na kumpanya ng arkitektura at nagsimulang magtrabaho kasama ang mga maimpluwensyang negosyante. Matapos makita ang larawan ng isang batang babae sa isang social network tinukoy ni Takumi ang laki ng kanyang daliri at bumili ng isang pares ng singsing para sa wakas ay ipahayag ang kanyang pag-ibig at mag-propose sa kanyang ngunit nakita niya si Yae na nakikipaghalikan sa iba. Nadurog ang puso ni Takumi at malakas siyang uminom ngunit di nagtagal ay nagkaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa isang malaking kumpanya ng arkitektura. Hindi lamang napansin ni Rini ang talento ng lalaki ngunit inirekomenda rin siya nito sa kanyang ama. Old school pala ang matanda dahil eksklusibong nagtatrabaho sa mga may asawa at responsableng lalaki. Kinailangan ni Takumi na magsinungaling na siya ay may asawa pagkatapos ay regular siyang lumikha ng isang alibay para sa kanyang sarili na nagpapatunay sa lahat ng kanyang mga kasamahan na siya ay may asawa. 24 hours before hindi nakatiis ang amo at inutusan siyang ipakilala siya sa asawa ni Takumi sa lalong madaling panahon. Tila nalantad siya ngunit muling nagpasya ang lalaki na subukan ang kanyang kapalaran at bumili ng isang espesyal na piraso ng alahas para sa batang babae. Sa daan ay may nakasalubong siyang batang babae na nakahandusay sa semento at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang makilala niya ito bilang si Yae. Mula sa unang sandali ng komunikasyon nais ng lalaki na ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya at bigyan siya ng isang pulse heiress ngunit ang lahat ay naging iba. Sa kabila nito ngayon ay nasa kanyang apartment na ang ibig sabihin ay nakamit na niya ang kanyang mga mithiin at makakasama ng kanyang paboritong babae. Nagmamadaling pumunta sa kusina umasa si Takumi na pinaghandaan siya ni Yae ng almusal ngunit lumabas na ang kanyang pagkatok ay pagtatangkang manghuli ng ipis. Kinaumagahan masyadong late na nagising ang dalaga kaya nag-almusal si Takumi. Humihingi siya ng paumanhin para dito at nangakong aayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisimula sa pagluluto at paglilinis sa paligid ng bahay. Hindi ito kailangan ng lalaki dahil ang pangunahing bagay para sa kanya ay ang batang babae ay nagpapanggap bilang kanyang opisyal na asawa sa harap ng publiko. Kaugnay nito naghanda siya ng takdang aralin para sa kanya ayon sa kung saan dapat pag-aralan ni Yae ang 3 tao. Si Mr. Nakatani ang may-ari ng kumpanya, si Reni ang kanyang anak at si Masaki isang business partner at kaibigan ni Takumi. Sa pamamagitan lamang ng pagkumbinsi sa 3 taong ito na ang kanilang kasal ay totoo ang lalaki ay makakamit ang kanyang nais at maging isang mas sikat na arkitekto. Matapos matanggap ang isang susi sa apartment, isang engagement ring at 1 linggong oras sinimulan ni Yae na masigasig na matuto ng asal mabuting pag-uugali at paglalakad ng naka-heels. Pagkalipas ng ilang araw ipinagmalaki niya ang kanyang mga nagawa ngunit natitisod na hulog sa mga bisig ni Takumi. Nais niyang maipakita sa wakas ang pulse heiress ngunit muli niyang pinipili ang maling sandali para gawin iyon. Nakipagkita si Yae sa kanyang kaibigan at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasal at nalaman na ang babaeng may anak ay pinaalis pa rin sa kafe.
Makalipas ang ilang araw pumunta ang mag-asawa sa birthday party ni Mr. Nakatani. Natutuwa ang lalaki na hindi siya niloko ng arkitekto at sa wakas ay ipinakilala siya sa kanyang asawa. Masayang tinanggap ni Masaki ang babae ngunit hindi siya pinagtitiwalaan ni Renny sa paniniwalang hindi magkakagusto ang isang tulad ni Yae sa gwapong Takumi. Nang maglaon natagpuan ng batang babae ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon nang makilala niya ang kanyang kasamahan sa kasambahay. Hindi niya masabi sa kanya ang totoo dahil nasa paligid si Mr. Nakatani kaya nagkunwari siyang hindi kilala ang waitress. Iniwan mag-isa sinubukan ni Yae na kausapin ang single mom ngunit tinanggihan niya ito sa pag-aakalang sinungaling ang dalaga. Pinakalma ni Takumi si Yae at dinala siya sa isang rooftop kung saan sila magkasama. Ipinakita niya ang unang gusali na itinayo niya mismo at pinasalamatan ang batang babae para sa kanyang tulong. Sa lumalabas siya ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang arkitekto at magtayo ng isang lungsod sa hinaharap tulad ng ginawa niya noong bata pa siya na may isang constructor. Sa pakiramdam na kailangan ngumiti si Yae at pumuntang muli sa waitress para humingi ng tawad sa kanyang inasal. Hindi niya masabi sa nag-iisang ina ang buong katotohanan ngunit pinatunayan nito na lagi itong naging mabait sa kanya. Samantala hinala ni Renny na maaaring hindi si Yae ang tunay na asawa ni Takumi at hiniling kay Masaki na gumawa ng sarili niyang imbestigasyon. Kinaumagahan pinag-usapan ni Takumi at Masaki ang isang bagong proyekto pagkatapos ay ipinahayag ng isang kaibigan at kapareha na gusto niyang bisitahin ang batang mag-asawa upang ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo ng kasal. Hindi tanga si Takumi at napagtanto niya na isa lamang itong pagsubok upang matiyak na sila ni Yae ang tunay na mag-asawa. Upang gawin ito kailangan nilang gawing mas komportable ang bahay at huwag pakiramdam na ang batang babae ay nakatira lamang dito sa loob ng ilang araw at natutulog sa ilalim ng hagdan. Bago ibahin ang anyo ng bahay napansin ni Takumi na halos hindi kumakain si Yae ng kahit ano iniipon ang perang inilaan sa kanya. Sa hindi pagtitiis sa gayong kasakiman iniimbitahan ng lalaki ang babae sa restaurant na itinayo niya ilang taon na ang nakakaraan. Dito ang mag-asawa ay sumuko sa mga magagandang alaala mula sa kanilang pagkabata. Napagtanto na naapektuhan nito ang buong buhay nila ipinaalam ni Masaki kay Renny na bibisita siya sa bahay ni Takumi ngayong katapusan ng linggo at subukang ilantad siya. Ang anak na babae ng may-ari ng kumpanya ay hindi nais na makitungo sa isang manloloko lalo na ang pakikipagtulungan sa arkitekto kung ang kanyang kasal ay kasinungalingan upang makakuha ng isang kumikitang kontrata. Sa pag-uwi sinubukan ng mag-asawa na ibahin ang loob sa pamamagitan ng pagpapalabnaw nito sa mga lumang gamit ni Yae. Napagtatanto na ang apartment ay mukhang masyadong kakila-kilabot iniimbitahan ni Takumi ang batang babae na mag-shopping kung saan makakabili siya ng bagong sofa carpet kurtina at iba pang interior attributes. Sa gabi umuuwi ang mag-asawa at gumulong-gulong sa carpet upang magpanggap na ito ay isang taon sa halip na isang araw. Sa isang punto sila ay nasa isang romantikong mood at napagtanto na sila ay naaakit sa isa't isa ngunit si Yae ay hindi nais na masira ang ayos pagkatapos ng lahat sila ay magkaibigan at kasosyo sa negosyo ngunit hindi na. Kinaumagahan binisita ni Masaki si Takumi. Naaalala ng lalaki kung paano niya unang nakilala ang kanyang magiging kasosyo sa negosyo at naging malinaw na si Masaki ay umiibig sa arkitekto. Siya ang nagbigay sa kanya ng kanyang tiket sa buhay sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya kay Renny at sa kanyang ama. Bukod dito ginawa ni Masaki ang lahat para maging malapit kay Takumi at labis siyang nadismaya nang malaman niyang may asawa na ang kaibigan. Hinanggad niya ang engagement ring at umaasa siyang kasinungalingan lang ang lahat kaya bumisita siya para subukang ilantad sina Takumi at Yae na nagpapanggap lamang na mag-asawa. Ilang minuto bago dumating si Masaki ipinagpatuloy ng dalaga ang pag-aaral ng kanyang talambuhay at ang kwentong ginawa ni Takumi sa nakalipas na taon. Nang makitang nakadamit ang kanyang asawa hiniling ng batang babae sa kanya na baguhin ang kanyang damit sa isang bagay na hindi gaanong marangya para hindi sila malantad ng kanyang kasama sa unang minuto. Si Masaki ay mapili sa bawat detalye ngunit nabigong mapansin na ang larawan mula sa kanilang bakasyon na magkasama ay peke at kinuha lamang 2 araw ang nakalipas. Sa kabila nito ibinunyag niya ang pandaraya sa pagluluto ng mag-asawa dahil alam niya talaga kung paano magluto ang kanyang kasama at business partner.
Sa ilang mga punto napansin ni Takumi at Yae na nakalimutan nilang itabi ang mga papel ng pagtuturo at salaitan na inilihis ang atensyon ni Masaki upang itago ang mga ito. Ang dalaga ay hindi sigurado kung saan ang mga bagay-bagay ngunit ang kanyang asawa ay may talento sa pagtatakip para sa kanya. Sinasalakay ni Masaki ang 100 tanong ngunit madaling nakayanan ng mag-asawa dahil magkakilala na sila mula pagkabata at magkakilala na sila. Si Renny ay patuloy na tumatawag kay Masaki at nagtatanong sa kanya ngunit hindi niya masabi kung ang kasal ay totoo o hindi. Hindi nagtagal ay kailangang umalis agad si Takumi para sa trabaho at si Masaki at Yae ay naiwang mag-isa. Nakaramdam ng awkward ang lalaki at umalis ngunit nagpa siya ang batang babae na paalisan ang kanyang bisita. Sa pakikipag-usap inihayag nila ang kanilang pinakamahusay na sarili sa isa't isa at napagtanto na marami silang pagkakatulad. Itinuturing ni Masaki ang kanyang sarili na hindi mahalaga at hindi kailangan na para bang siya ay parsley sa isang ulam ngunit hinikayat ng babae ang lalaki at pinaniwalaan siyang muli sa kanyang sarili. Bumalik si Takumi mula sa trabaho at sinalubong sila inanyayahan silang magtanghalian muli. Kinunan ng litrato ni Masaki ang mag-asawa at napagtanto na sila ay masaya. Maya-maya ipinadala niya ang larawan kay Renny kumbinsido na totoo ang kasal ngunit napansin ng isang kakilala ng anak ng may-ari ng kumpanya na peke ang larawan. Ang kasama ni Renny at ang unang amo ni Takumi ay napagtanto na ang mag-asawa ay hindi nagbakasyon dahil ang gusali sa larawan ay huli na ng 1 taon. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpapanggap na mag-asawa ang mag-asawa ngunit nais nilang malantad sila sa lahat ng bagay at gawin ito sa lalong madaling panahon. Sa gabi nagluluto si Yae ng hapunan para sa kanyang asawa at nasisiyahan ito dahil hindi pa siya nakakapagluto. Napagtanto ng batang babae na ang pinakamahusay na paraan upang ihinto ang pagsisinungaling ay ang isabuhay ang lahat ng naisip ni Takumi hanggang sa puntong ito. Ang lalaki ay nagmumungkahi na magsimula sa pangunahing bagay na nagpapahiwatig na dapat silang maglaro ng isang tunay na kasal ngunit hindi naiintindihan ng batang babae kung tungkol saan ito. Kinabukasan sa opisina ay napansin nilang malaki na ang ipinagbago ni Takumi dahil ayaw niyang malate sa trabaho at palaging nakangiti. Habang patuloy niyang ginugunita ang tungkol sa kanilang mga pagpupulong at petsa ng magkasama na palaging dinadaluhan ng isang pangatlo si Takumi ay patuloy na nagdidisenyo ng mga bahay malalaking gusali at maliliit na bahay bakasyunan na may mga transparent na dingding. Di nagtagal binisita siya ng kanyang unang guro na si John at pilit siyang pinapabisita. Minsan sa apartment ni Takumi binigay sa kanya ng lalaki ang kanyang wallet at hiniling na bumili ng cookies. Sinadya niya itong kausapin si Yae at subukang ilantad ito. Matibay na kumbinsido sa panlilinlang sinabi ni John na sinabi ni Takumi sa kanya ang lahat. Itinuro din niya ang pekeng larawan at pinipilit ang dalaga na aminin ang lahat. Isang natakot na Yae ang nagsabi na hindi niya sinasadyang natanggal ang larawan ng bakasyon at kailangan nilang gumamit ng pag-edit ngunit ang kanilang kasal ay totoo at hindi dapat questionin. Ang dalaga ay may talino sa pag-iwas sa mga mapanlinlang na tanong dahilan upang maging si John ay nagsimulang maniwala na ang kanilang kasal ay totoo. Makalipas ang ilang sandali nagbabakasyon ang mag-asawa sa mga bahay na may transparent na pader na itinayo ng disenyo ni Takumi. Nakilala nila si Remy na nag-provoke din kay Yae ng mga mapanlinlang na tanong. Ibinunyag ng anak na babae ng negosyante na paulit-ulit siyang natutulog sa higaan ng kanyang asawa para iskandalo si Yae ngunit pinanatili ng dalaga ang kanyang dignidad itinuro si Remy sa nawawalang hikaw. Ang babae ay nahihirapan dahil ang mga hikaw ay simbolo ng lakas. Sa trabaho pinagtatawanan siya at kinukot siya ng lahat sa pag-aakalang nakuha niya lang ang posisyon dahil ang ama niya ang nagmamay-ari ng kumpanya. Ang mga hikaw na iyon ang tumulong sa kanya sa pakikipaglaban at nagustuhan din niya si Takumi noong una silang magkita. Na-in-love si Remy sa una niyang project at sa bahay na itinayo ng guy kaya na-in-love din siya dito. Sa panahon ngayon kailangan niyang panoorin sina Yae at Takumi na nagsasaya at inggit sa masayang mag-asawa umaasa na ang lahat ng ito ay panloloko na magagawa niyang ilantad. Maya-maya tumungo ang mag-asawa sa kanilang silid at nagulat ang dalaga nang makita ang isang malaking kama. Ipinaalala ni Takumi sa kanya na mag-asawa sila ng lahat kaya hindi siya makapagrente ng kwartong may 2 kama.
Hindi naman ito ikinahihiya ng dalaga dahil noong mga bata pa sila ay madalas silang magkatabi sa pagtulog at hindi naman ito nagdudulot ng problema. Maya-maya nakilala ni Yae si Remy at sinubukang tulungan siyang makahanap ng hikaw na ikinagalit ng mayamang babae. Hindi nagtagal ay sumama ang mag-asawa sa iba pang mga bakasyonista, kabilang sa mga ito ang mga subordinate ni Takumi. Naiinggit ang mga babae kay Yae pero inamin ng lalaki na sa kanilang pagsasama ay hindi siya ang mas pinalad kundi siya. Hindi mapanood ni Remy ang nangyayari at umalis na nakahanap malapit sa pasukan ng bahay ng pangalawang hikaw na nakita ni Yae. Sa gabi ang mag-asawa ay nagpaputok pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang silid. Nakahiga ang babae sa tabi ni Takumi ngunit nahihiya siya at nagpas siyang matulog sa sopa. Hindi siya binitawan ng lalaki at binuksan ang kurtina para humanga sila sa mabituing kalangitan. Nag-aalok siya na ulitin ang paglalakbay sa bisperas ng bagong taon ngunit ang kontrata ay nangangailangan ng kanilang kasal na tapusin bago iyon. Nais aminin ni Takumi na si Yae talaga ang kanyang unang pag-ibig ngunit ang isang tawag mula kay Remy ay nakakasagabal sa romantikong kapaligiran. Inanyayahan ng batang babae si Takumi na palitan dahil sa problema sa tubig ngunit ito ay naging isang bitag. Siya sa sexy Ling-iri ay sumusubok na dalhin ang lalaki sa kama at nagmakaawa sa kanya na pakasalan siya ngunit si Takumi ay determinadong tumanggi at tumakas. Kinaumagahan napansin ni Yae si Remy na sinusubukang umalis at nagpas siyang paalisan ang mayamang babae. Sa isang punto ay nagpasya silang mag-usap at inamin ni Remy na galit siya kay Takumi at nalulungkot siyang makita itong may kasamang iba. Sa kabila nito suportado siya ni Yae at hindi lang magkasundo ang mga babae kundi maging magkaibigan din. Binalaan ni Masaki ang kanyang kasama na si Remy ay may masamang balak ngunit ang mga batang babae ay bumalik sa hotel at kumilos na parang magkaibigan. Humingi ng paumanhin si Remy kay Takumi para sa gabi at sa kanyang mga aksyon at humingi ito ng tawad bilang kapalit at nangakong hindi magsisinungaling para maiwasang masaktan siya. Ang katapusan ng linggo ay magtatapos at ang mag-asawa ay nag-impake para bumalik sa lungsod. Nais niyag na manatili ng mas matagal at nag-aalok si Takumi na magrente ng kwarto para sa isa pang araw ngunit handa siyang maghintay hanggang sa bagong taon. Pagkarinig nito na pagtanto ng lalaki na hindi makikipaghiwalay ang babae sa kanya dahil sa pagtatapos ng pekeng kasal. Samantala dumating sa airport ang kanilang childhood friend na siyang unang boyfriend ni Yae. Parang batang excited si Takumi na gustong mapalapit sa kanya ni Yae at hindi maitago ang emosyon kahit sa trabaho. Ipinaalam sa kanya ng kaibigan na halos handa na ang banquet hall para sa kasal at malapit nang maganap ang opisyal na seremonya. Nagiging tunay na may bahay si Yae, hindi lang nagluluto ng pagkain kundi naglilinis din ng bahay. Nais ng magazine na mag-publish ng larawan ng mag-asawa at kinonsulta ni Takumi ang kanyang asawa kung natatakot ba siya na makita ito ng kanilang mga magulang ngunit handa siyang huwag itago ang kanilang kasal. Hindi nagtagal ay binisita si Yae ng kanyang kaibigan at ipinaalam sa kanya na malapit na siyang ikasal. Inilarawan ni Yae kay Haruka ang kanyang mga emosyon tungkol kay Takumi at naging malinaw na nahulog ang loob niya sa kanya. Dahil sa kahihiyan ng kanyang damdamin sinubukan ng babae na humiwalay sa lalaki at hiniling na huwag umuwi ng walang t-shirt. Maya-maya ay pumunta ang mag-asawa sa hapunan sa Mr. Ipinakikita ng bahay ni Nikitani at ni Yae ang kanyang sarili bilang isang kahanga-hanga, sensitibo at matulungin na asawa. Nang malapit nang umalis ang mag-asawa dumating sa bahay ni Mr. Nikitani ang bagong business partner ni Mr. Nikitani na naging kaibigan ni Yae at Takumi noong bata pa siya. Nagulat si Kento na ikinasal ang mag-asawa at hiniling na bisitahin sila. Si Takumi ay hayagang nagseselos sa kanyang asawa at pinipigilan silang makipag-usap ng normal. Kinagabihan ay ipinagtapat ni Kento na kusa siyang nag-abroad para hindi makialam sa mag-asawa dahil nakita niyang in love si Takumi sa dalaga at kayang gawin itong tunay na prinsesa. Nagpasalamat si Takumi sa kanyang kaibigan na pagtanto na ayaw niyang madamay sa kanilang relasyon at ginawa niya ang lahat upang ilayo ang kanyang sarili kay Yae. Nang umalis si Kento pinapanood ni Takumi ang dalaga na natutulog at nangarap na mai-inlove ito sa kanya. Kasabay nito ang isang larawan nilang magkasama ay makikita ng isang batang babae na na-date ni Takumi noong siya ay teenager.
Sa umaga naghahanda si Yae ng almusal para kay Takumi at nag-aalok na mag-imbita ng isang kaibigan na kasama nila sa hotel para sa bagong taon. Sa paggising na pagtanto ng lalaki na ito ay isang bangungot ngunit sa lalong madaling panahon ang kasaysayan ay nauulit sa totoong buhay. Dahil ayaw niyang marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang asawa tumakbo siya palayo hindi pinansin. Gustong bigyan ni Takumi ng bracelet ang dalaga ngunit hindi pa rin niya mahanap ang tamang okasyon. Matapos makipag-usap sa kanyang kaibigan na pagtanto niya na kailangan niyang kumilos ng mas desidido at siguraduhing hindi siya iiwan ni Yae. Sinusubukang maging tiwala sa sarili inimbitahan ni Takumi si Kento sa hapunan. Hindi nagtagal ay dumating sina Kento Masaki at Remy upang bisitahin ang mag-asawa. Ngunit huli si Takumi sa trabaho kaya kailangang aliwin ni Yae ang kanyang mga kaibigan ng mag-isa. Sa panahon ng pag-uusap ay nagiging malinaw na ang batang babae ay labis na mabait at kahit na sa Titanic ay isakripisyo ang sarili upang iligtas ang ibang tao. Pagkatapos ng hapunan umalis ang magkakaibigan ngunit naiwan si Kento na mag-isa kasama ang dalaga. Gabi-gabi na umuuwi si Takumi at nanlumo nang matuklasan niyang ibinigay ni Kento sa kanyang asawa ang mismong bracelet na binili niya para sa kanya ilang buwan na ang nakakaraan. Kinaumagahan na pagtanto ni Takumi na tumataas ang pagkakataong mawala ang kanyang kasintahan at nagpasya siyang aktibong kumilos upang mapanatili siya. Pagkatapos bumili ng mga grocery para sa hapunan umuwi si Yae at nakilala si Nishina ang babaeng nakipag-date si Takumi noong siya ay teenager. Nang makita ang engagement ring sa daliri ni Yae napaiyak ang dalaga dahil mahal pa rin niya si Takumi at gusto niya itong makasama. Nagpapakita ng pakikiramay inimbitahan ni Yae si Nishina sa kanyang lugar upang suportahan siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Habang nag-uusap sila naging malinaw na itinapon ni Takumi ang babae sa kanyang kaarawan upang makita ang mga paputok kasama si Yae. Hinintay niya itong humingi ng tawad o tumawag ngunit hindi ito nangyari. Si Nishina ay umiibig pa rin kay Takumi at hiniling kay Yae na makipaghiwalay sa kanya upang hindi ito mapigilan na makuha ang kanyang atensyon. Di nagtagal pinadalhan ni Yae si Takumi ng mensahe na masama ang pakiramdam niya at hindi pa siya handa para sa seryosong pag-uusap na ipinangako ng lalaki sa gabi. Sa kanyang pag-uwi napansin niyang may isang tagalabas na bumibisita at ipinapalagay na nakita ng kanyang asawa si Kento. Kinaumagahan naging mas hinala si Yae tinatanggihan ang alinman sa mga alok ni Takumi. Bilang karagdagan ipinaalam sa kanya ng batang babae na nais niyang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon na sa wakas ay nabigo ang kanyang asawa. Sa trabaho ay walang mood si Takumi ngunit napansin ng lahat na nagbago siya at salamat kay Yae naging mas mabait. Hindi nagtagal ay dumating si Kento sa kanyang opisina para sa tanghalian na may dalang isang buong bangkos ng pagkain. Sa pag-uusap inamin niya na mahal pa rin niya si Yae at gusto niyang makasama ito kung malaya siyang babae. Masaya si Kento na ikinasal na ang dalaga at hindi na ito makikialam sa kanilang kaligayahan. Inamin din niya na hindi siya bumisita sa kanila na ikinagalit ni Takumi dahil hindi kailanman nanloloko si Yae at ginagawa ito para sa isang tao. Samantala tinanggal ni Yae ang pinagsamang larawan kasama ang kanyang asawa mula sa kanyang telepono habang nakikiramay siya kay Nishina at ayaw niyang makagambala sa kanyang kaligayahan. Ang babae ay handa na para sa pagsasakripisyo sa sarili at iniisip na isuko si Takumi hayaan siyang makasama ng iba. Tinawag ni Reny at Masaki si Yae para siguraduhing maayos ang lahat sa pagitan nila ni Takumi. Ang batang babae ay nalulugod sa kaguluhan ng kanyang kaibigan at ang pagsuko sa kanyang asawa ay nagiging mas mahirap. Sa pag-uwi sa wakas ay ipinagtapat ni Takumi kay Yae na mahal at mahal niya ito sa buong buhay niya. Ang tanging panloloko ay ang pag-aasawa dahil ayaw niyang maging peke ito at nangangarap na makasama ang dalaga sa buong buhay niya. Gustong halikan ni Takumi ang kanyang asawa ngunit natakot ang babae at umalis upang mag-isa at mag-isip sandali. Kinaumagahan patuloy na inilalayo ni Yae ang kanyang sarili sa kanyang asawa na parang iniiwasan ang komunikasyon sa kanya. Sa pakikipag-chat sa kanyang mga kaklase nalaman ni Takumi na hinahanap siya ni Nishina. Ang pagtawag pabalik sa kanyang unang kasintahan na pagtanto ng lalaki na siya ang nakipag-date kay Yae at Sumire sa kanyang kalooban.
Batid ni Nishina ang katotohanan na ito ay isang pekeng kasal at sinabi ni Yae na hindi siya makikialam sa kanilang kaligayahan. Ipinaliwanag ni Takumi na mahal lang niya ang kanyang asawa at gusto niya itong makasama dahil totoo ang lahat sa kanya. Tinulungan ni Yae ang kanyang matalik na kaibigan na pumili ng damit pangkasal pagkatapos nito ay inaya siya ni Takumi na makipag-date. Matapos ang isang maikling paglalakad ipinagtapat niya na pinangarap niyang makilala siya at naghahanap ng mga paraan upang makita siya. Tumakas siya para maging mas mayaman at mas matagumpay kaysa kay Kento at nang makilala niya si Yae natakot siyang magsabi ng totoo at nagkaroon ng marriage scam. Ngayon gusto ni Takumi na pakasalan ang babae ng totoo at makasama siya habang buhay. Labis na naantig si Yae sa mga salita ng kanyang asawa at hindi niya pinipigilan ang kanyang mga luha ngunit napagtanto niya na ayaw na niyang itago siya sa kanyang bahay sa pamamagitan ng puwersa. Hinayaan ni Takumi ang dalaga na parang ibon at pinayagan siyang makalaya kinuha ang kanyang singsing sa kasal. Hindi nagtagal ay nag-impake si Yae at umalis sa bahay ni Takumi at sinabi niya sa lahat ang totoo. Si Remy at Masaki ay hindi galit sa kanilang kasama ngunit si Mr. Hindi na mapagkakatiwalaan ni Nikitani ang business partner na all this time ay nagsisinungaling sa kanya. Makalipas ang isang linggo tinawagan ni na Remy at Masaki si Yae na nag-uulat na nawala si Takumi. Gamit ang susi pumasok ang tatlo sa kanyang apartment at nakahanap ng isang metal box sa loob kung saan itinago ng lalaki ang mga gamit ni Yae. Kasabay nito isang pakete ang dumating sa bahay kasama ang damit pangkasal ni Yae sa loob. Matapos makipag-usap kina Masaki at Remy at sabihin sa kanila ang totoo na pagtanto ng batang babae na imposibleng masiyahan ang lahat at dapat ipaglaban ang kanyang kaligayahan. Matapos malaman na sinubukan ni Takumi na ibenta ang negosyo at ari-arian hinanap siya ni Yae. Nakita niya ang parehong bracelet sa rooftop gaya ng nasa braso niya at pagkatapos ay naabutan niya ang lalaki malapit sa riles ng tren. Ipinaalam sa kanya ni Yae na gusto niyang maging asawa niya ngunit may dumaan na tren sa pagitan nila pagkatapos ay nawala si Takumi. Nang makatakas sumulat si Takumi ng mensahe kay Kento at hiniling sa kanya na gawing tunay na prinsesa si Yae. Ang kaibigan ay handa na para sa hakbang na ito at nakilala ang batang babae upang suportahan siya pagkatapos ng isang mahirap na paghihiwalay. Maya-maya nagkita-kita ang magkakaibigan para pag-usapan ang nangyari. Itinuring ni Kento na tanga si Takumi dahil siya lang ang minahal ng dalaga ngunit handa siyang palitan ang kaibigan at pakasalan si Yae sa malapit na hinaharap. Bumisita si Masaki sa kanyang kasama at kasama sinusubukang makipag-usap sa kanya. Kinumbinsi niya si Takumi na ipaglaban ang kanyang kaligayahan at pahalagahan kung ano ang mayroon ka. Sa gabi nakita ni Takumi ang isang tala mula sa batang babae at nakahanap ng pagkain sa freezer na pagtanto na mamimiss niya ang pag-aalala nito para sa kanya. Matapos malaman na ikakasal ang mag-asawa nagpasya si Takumi na pigilan ito mangyari. Bago pumunta sa simbahan nakilala niya si Nishina at humingi ng tawad dito bago muling tumakas. Pinigilan siya ng batang babae ngunit sa pagkakataong ito ay batiin lamang siya ng magandang kapalaran at maghiwalay ng tuluyan. Sa sandaling nasa simbahan pinakialaman ni Takumi ang kasal at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Yae isinasaalang-alang siyang isang prinsesa mula sa kapanganakan. Pagkasabi ng lahat ay handa na siyang umalis at iwan siya kay Kento ngunit inamin ng dalaga na kalokohan lang ang lahat. Sina Remy Masaki Kento at ang kanyang plano ay isang kasal para kalokohan si Takumi at gawin siyang mas determinado. Bumalik si Kento sa Africa ngunit bago niya ito gawin nagpasya siyang tiyakin na sa wakas ay masaya ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto na ang kanilang damdamin ay magkapareho opisyal na ikinasal sina Yae at Takumi. Di nagtagal sinimulan na ng mag-asawa ang kanilang mga pagkakamali at ibaling ang lahat ng kanilang kasinungalingan sa katotohanan. Samantala nag-propose si Jun kay Renny na maging asawa niya at napagtanto ni Masaki na ang pinakamamahal niya ay nagbibigay ng kagalakan sa mga nakapaligid sa kanya.